Mahilig ka rin bang kumain ng sibuyas? Hilaw ba o luto na? Batid mo ba na mainam pala ito na ating kainin habang ito ay hilaw pa? Lalo na nga sa mga kalalakihan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang mga nakamamanghang benepisyo na maibibigay sa inyo ng pagkain mo ng hilaw na sibuyas. At kung papaano nga ba ito magiging masarap at hindi nakakailang kainin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Naranasan mo na bang kumain ng hilaw na sibuyas? Siguro ay nasuka ka dahil hindi lamang ito maanghang, ay matapang rin ang taglay nitong lasa. Subalit batid mo ba na mas mainam pala ito sa atin na kainin habang hilaw pa, kesa nga sa isinasangkap ito sa paggigisa? Halika at alamin kung papaano nga ba ito isinasagawa. Ang sibuyas o onions ay isang namumulaklak na halamang ugat sa hanay ng mga alliums, kagaya ng bawang, shallots, leeks at chives o kaya naman ay kutsay. Mga sangkap na labis na importante sa ating pagluluto sa pang-araw-araw na buhay. At dahil na rin sa mga nutrisyon at benepisyo nitong tinataglay. Ang sibuyas ay kilalang kilala noon pa man dahil sa mga gamit nito sa kusina at sa kalusugan. Bilang pangalis ng mga sakit sa ulo, sakit sa puso at mga karamdaman sa bibig. Subalit maliban dyan ay napakarami pa nitong mga benepisyong hatid. Ang sibuyas ay punong-puno ng mga bitamina at mineral, subalit mababa naman sa calories nitong taglay. Mayaman ito sa vitamin C na mabisang antioxidants. Ang vitamin B at folate B9 nitong taglay ay makakatulong upang gumanda ang ating metabolismo at mapanatiling maayos ang daloy ng ating dugo. Kung kakain ka ng hilaw na sibuyas, ay makakatulong ito sa iyo na makaiwas sa pagkakaroon ng sakit sa puso dahil nakakatulong itong magpababa ng cholesterol level sa ating mga dugo. Maaari ka ring pumayat sa pagkain mo lamang ng sibuyas araw-araw. May ilang pag-aaral rin na nagpapatunay na ang anthocyanins na taglay ng sibuyas ay nakakatulong upang malabanan ang ilang mga cancer at pagkakaroon ng diabetes. Para naman sa mga kalalakihan, ang pagkain ninyo ng hilaw na sibuyas ay makakatulong upang manatiling healthy at masigla ang inyong mga similya at upang mabilis mabuntis si Mrs. para naman sa mga mag-asawa. Kung madalas namang nalalagas ang inyong buhok o kaya naman ay numinipis, makakatulong rin ang pagkain ng sibuyas upang ito ay mapigilan. Nakakatulong rin ang sibuyas sa pagkakaroon ng malakas na mga buto upang makaiwas sa pagkakaroon ng marurupok na buto sa ating pagtanda. At dahil ang sibuyas ay mayaman sa mga prebiotics, ay magkakaroon tayo ng malakas na immune system. Hindi ba't nakamamangha ang taglay nitong sustansya? Subalit papaano mo nga ba ito kakainin ng hilaw na mag-i-enjoy ka? Mayroong pula o purple na sibuyas, dilaw at mayroon ding puti. At ang pula o purple ang mas mainam kainin ng hilaw. Hiwain lamang ito at ibabad sa tubig na mayroong yelo o sa malamig na tubig sa loob ng 15 minuto. Bago ito kainin o kaya naman ay sa lemon juice o kaya ay suka. At magugulat ka dahil magiging manamis-namis na ang lasa nito na mainam ngang ihalo sa mga salads
o ilagay sa mga burger fillings. Subalit kung ayaw mo pa rin ng hilaw na sibuyas, ay maaari mo pa rin i-enjoy ang iyong normal na ginagawa at gamit nito bilang pampalasa sa iyong mga niluluto. May kakilala ka bang mahilig sa hilaw na sibuyas? Palagi bang masakit ang inyong kalamnan at nananakit ang kasukasuan dahil sa maghapong katatrabaho at walang tigil na aktibidad sa araw-araw? Ikaw man ay isang atleta o pangkaraniwang empleyado at sa tuwing makararanas ka nga ng pananakit nito, ano ang ginagawa mo? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin ang ilang mga home remedy na pwede nating gawin upang maiwasan ang pananakit nito. Ang pananakit ng kalamnan o muscle pain. At magugulat ka nga na ito lamang pala ang maaari mong gawin at hindi mo na kinakailangan pang bilhin at gumastos ng mahal. Ang sakit ng katawan o muscle pain o sakit ng kalamnan ay madalas nang maramdaman, lalo na nga kung ikaw ay batak sa trabaho o isa ka ngang atleta. At kung hahayaan mo lamang ito o hahayaan mo lamang itong parating kumikirot at nananakit, ay maaari nga itong makaapekto sa pang-araw-araw mong buhay. Batid mo ba na maliban sa olive oil at apple cider, ang sibuyas o ang onion o ang pagkain mo ng hilaw na sibuyas ay isang epektibong solusyon sa pananakit ng kalamnan na bunga nga ng labis na pagod at trabaho. Ang hilaw na sibuyas ay nagtataglay ng maraming mga bitamina at mineral na mahusay na nagpapawala ng posibleng pananakit ng inyong kalamnan. Ang sibuyas rin o ang pagkain ng hilaw na sibuyas ay isang mahusay na anti-inflammatory agent at upang maiwasan ang pamamaga ng mga kalamnan. At dahil mayroong maraming antioxidant na matatagpuan o makukuha sa pagkain ng hilaw na sibuyas, ay mapapanatili nitong malusog at masigla ang inyong katawan. Nire-renew nito ang mga nasirang muscle tissues upang mapabilis at mawala ang sakit at pamamaga ng mga muscles. At kadalasan na nga nating ginagamit ang sibuyas sa pagluluto, subalit mas masustansya pala ito kung kakainin mo ng hilaw. Bukod pa rito ay makabababa rin ang cholesterol level ang pagkain natin ng hilaw na sibuyas. Mainam upang mapaayos ang daloy ng metabolismo. At dahil din sa sibuyas ay maaari kang makaiwas sa maaaring pagkakaroon ng cancer. Bagaman marami na ngang mga gamot ngayon na mabibili sa butika na maaaring magpawala ng sakit at kirot na nararamdaman sa katawan, subalit sa kabilang banda ay meron pa rin itong mga side effects. Kaya naman, kung hindi ka pa nakakakain ng hilaw na sibuyas, bakit hindi mo subukan? Hindi lamang masarap, masustansya, ay mainam palang nagtatanggal ng mga pananakit ng kasukasuan at katawan. Ikaw, papaano mo kinakain ang hilaw na sibuyas? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pangkaraniwang sangkap sa kusina. Madalas na nating nakikita ang sangkap na ito na sibuyas ay nagtataglay din pala ng mga mutya, bertud na mainam palang panghalina, pangproteksyon at marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin ang tinataglay rin palang mutya ng mga sibuyas. Paano nga ba ito makukuha at ano ang itsura nito? At ang tinataglay nitong mga bisa. Kaya kung isa kang antingero o kolektor ng mga mutya o nais lamang ng kakaiba at bagong kaalaman, ang videong ito ay para sa iyo. Ang sibuyas ay isang klase ng sangkap
sa pagluluto na matagal na nga nating ginagamit. Nagdadala ito at nagbibigay ng kakaibang lasa at aroma sa mga nilulutong putahe, mapagulay man yan o karne. Hindi nga masarap ang ulam o pagkain kung wala itong sibuyas na maaaring ang kainin ng hilaw at sangkap sa mga gulay o salad. Subalit narinig mo na rin ba na ang sibuyas na ito pala ay mayroon ding tinataglay na mutya na napakabibihira at napaka-rare nga lamang makukuha. Isang klase ng sibuyas na naging bato, na petrified o na fossilized sa paglipas ng panahon. Ang isang klase nga nito ay natagpuan sa isang lugar sa Sweden na ayon sa mga nakakuha nito ay nagkakaedad na ito ng mahigit sa 1,500 taon. Maaaring maging bato ang isang bagay tulad ng sibuyas dulot ng maraming faktor kagaya ng klima, temperatura sa paligid at haba ng panahon. At tinatawag nga dito sa atin sa Pilipinas na nagiging libon. Ang bagay na ito na bertud ng sibuyas ay isang mainam na mutya na maaaring magtaglay nga ng mga kakaibang bisa katulad ng pagiging nitong mainam na panghalina at upang magustuhan ka ng iyong mga makakaharap o makakasalamuha at mainam ngang gamitin sa paghahanap ng trabaho, hanap buhay at negosyo. Isa rin itong mabisang pampaswerte sa kaperahan at maaaring magtaboy ng mga negatibong enerhiya sa paligid at pantaboy ng kamalasan. Kaya naman kung sakali na makasumpong ka nito, ay itong ingatan. Dahil marami palang kagamitan at mahirap pang ang matagpuan. Ikaw, may kakilala ka bang antingero o individual na nagtatangan ng mutyang ito? Subalit lagi po nating tatandaan na gawin lamang natin itong mga gabay at huwag dito iasa ang ikakaunlad ng ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapat na lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa lina ng panibagong